sinundan natin yung story ni Joseph, marirealize natin isang katotohanan. Your own dream is your own responsibility. Ano po? That's the difference. God's dream is God's own responsibility. Tandaan natin yan. So, ibig sabihin ganito yan. Kung ako ay mabubuhay sa sarili kong pangarap, responsibilidad ko yun. I can pursue it, I may pursue it, but that is according to my own ability, according to my own strength, according to my own responsibility. Kasi, yun ang, ano ko kumbaga parang sisikapin ko, di ba? Sisikapin ko na marating ko yon sa pamamagitan ng aking sariling pamamaraan, sa pamamagitan ng aking sariling lakas. Kasi, personal kong gusto yun Personal kong plano yon, personal kong pangarap yon. Now, walang ano yon walang guarantee yon na sasamahan ako ng Diyos. Kasi akin lang yun. While God's dream is God's own responsibility. Tingnan niyo ang nangyari kay Joseph. Because it was a God-given dream, sino ang nag-direct para makarating si Joseph doon? Ang Diyos. Although, na mayroong mga painful circumstances doon sa God-given dream na yon, nonetheless, ay ang Diyos ang siyang kumilos. Ang Diyos ang siyang kumilos para makarating sa fulfillment. Dahil gusto ng Diyos yon, ang Diyos ang kikilos. Pero pag gusto mo lang, ikaw ang kikilos. Tingnan nyo, hindi problema ang circumstance Di ba anong nangyari kay Joseph? Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Tapos, naging alipin siya sa Egypt. Ano po? Makikita natin, kung hindi naman nakalagay yan, pero if you'll just observe, ang nakabili kay Joseph ay ang captain of the guard ng Paraon. Ibig sabihin, nung ibinenta si Joseph, mahal. Mahal yung presyo niya sa kanya. Bakit alam nating mahal ang presyo? Unang-una, bata siya. Malakas. Pangalawa, makikita natin yung kanyang physical stature, ma-imagine natin na makisig siya. So, yung nagbenta sa kanya, kasi ibinenta sa kanyang mga kapatid, di ba? Kasi bidding yan Kung napanood niyo yung movie tungkol kay Polycarp, kay Saint Polycarp, makikita niyo doon yung bidding ng yung bidding ng pagbebenta ng slaves. Bidding yun yung pagbebenta ng slave. So may presyo yon. Pataasan, ang bidding is pataasan ng presyo. Diba? Halimbawa, sabihin ito, yung alipin na ito, ibebenta si Joseph, diba? Yung una-muna may magpe-presyo. Diba? Hindi yung seller ang magpe-presyo. Ang unang-una magpe-presyo yung buyer. Kung kayo mga buyer, tapos ako yung binibentang alipin, may una muna. Sige, pipresyohan ko yan. Say, 1,000. Diba? Sasabihin ng seller, mayroon pa ba? May mas tataas pa ba sa 1,000? O sasabihin ng isa, sige ako, 1,200. Ganon, pataasan. So yung pinakamataas na wala nang mas tataas pa, yun ang makakakuha. Kaya, makikita natin, si Joseph, mahal ang pagkakabenta sa kanya doon sa Egypt. Kasi, yung nakabili, mayaman. Diba? Captain of the guard ng Paraon. Hindi po pwedeng mura yun. Diba? So, naibenta siya doon, naging alipin siya. Ano pa? Diba? Siya ay na-frame up. Kasi alam nating makisig si Joseph at gwapo kasi natokso sa kanya, nagustuhan siya ng asawa ng captain of the guard. Kaya lang, hindi siya pumatol doon. Pagkatapos, nakulong siya. So lahat itong pinagdaanan ni Joseph ay mga painful
situation. But hindi yun ang importante. Ang importante ay nadala siya ng Diyos sa fulfillment ng pangarap ng Diyos para sa kanya. Yun ang importante doon. So, God's dream is God's own responsibility. Ang Diyos ang bahala. Pero kung sarili mo lang pangarap, kung sarili lang nating pangarap, tayo ang bahala. Kaya makakapili na lang tayo eh. Ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Ang Diyos ang bahala o ako ang bahala? Diba? Ngayon, kung ang Diyos ang bahala, dapat hindi ka nabubuhay sa sarili mong pangarap. Dapat nabubuhay ka kung ano ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Kasi, ako, ewan ko kung nagbabasa kayo ng Bible, ako naniniwala ako na bawat isa sa atin ay meron tayong part sa plano ng Diyos. Na yung part na yun, tayo lang ang makaka-fulfill noon. 252. Diba? Ang isang halimbawa nun, yung katawan natin. Bawat parte ng katawan natin may kanya-kanyang function. Yung mata, siya lang ang makaka-fulfill ng function na yun. Hindi kayang fulfill yun ng kamay. Kasi mata lang ang nakakakita. Yung tenga, siya lang makaka-fulfill noon kasi tenga lang ang nakakarinig. Hindi yung kaya ng paa o hindi kaya ng mata yun. Diba? Ang ilong, siya lang makaka-fulfill kasi siya lang nakakaamoy, hindi kaya yun ng ibang part ng katawan. So, yung disenyo na yun ay pinapaintindi sa atin na when we were born, nung pinanganak tayo dito sa mundo, at tayo ay pinagkalooban ng Diyos na mabuhay dito sa mundo, it was not an accident. We are part of God's plan at mayroong gusto ang Diyos para sa atin. Ang atin lamang failure in that aspect is from the very beginning, we did not pursue it. Kasi we pursued our own dream. Now, nung tayo ay maging believer na nakakilala na tayo sa Panginoon, we still did not pursue it. Of course, anong ginawa natin? We prayed, Lord, tulungan mo po akong marating ko to, tulungan mo po ako, Lord. Diba? Makapag-abroad ako, tulungan mo po ako, Lord. Makapag-asawa ako, tulungan mo po ako, Lord. Yumaman ako, tulungan mo po ako, Lord. Diba? We prayed of what we want. But we did not pray, Lord, tinawag mo ako, anong gusto mo para sa akin? Diba? Hindi ko alam kung hindi natin alam yon or we are not ready to know and to accept what God wants for us. Lalo na kung nabasa natin yung kwento tungkol kay Lazaro at ang mayaman. Could you imagine that? Si Lazaro ay pulubi at namatay siyang pulubi. Hindi kasi nasabing yun ang gusto ng Diyos para sa kanya. Pero ginamit ng Diyos yung kanyang sitwasyon para i-test yung mayaman. Diba? So may gusto ang Panginoon para sa atin. Ang usapin lang dito is una, kung tayo ba, yun din ang gusto natin, are we prepared for that? Or are we willing to discover that? Kasi kung hindi, pwede nating kamatayan na lang yung nabuhay pa rin tayo sa gusto natin, pero you are a believer in Christ. Kaya lang, ang regret doon is, we continue to pursue what we want, sacrificing God's own dream for us. Now, ang isang maganda kay Joseph ay hindi niya na-sacrifice yun eh. Diba? Kasi, ang Diyos talaga ang pumilos kasi yun ang bigay ng Diyos. Yun ang kagandahan pag binigyan ka ng Diyos ng kanyang pangarap. Ito, dinibigay ko yung, tinatanim ko yung pangarap ko para sa iyo.
Yan ang pangyayari. Kasi dream is like a seed. Once God gave you a dream, He is planting that seed in you. Diba? Because God given yun, ang Diyos ang gagawa ng paraan para ma-fulfill yun. Samantalang, tayo, may sarili tayong pangarap, gusto kong maging architect. Oh, diba? Narating natin yun. So, nabuhay tayo ayon sa gusto natin. Aywan, mga kapatid, kung ilan sa atin, nasa kabila ng pagiging believer natin, we keep on asking God, Lord, what do you want from me? What is your plan? What is your dream for me? Diba? Hindi ko alam kung nakarating na tayo sa ganoong level ng ating spiritual life, or we are Christians but we are keep on insisting, Lord, this is what I want. Pagkaloob nyo po to sa akin. Diba? Ito ang gusto ko. And yet, one of the regrettable aspect is we fail to hear God. Na maaaring sinabi niya, darling, what about my plan for you? Are you not interested with it? Probably hindi naman natin narinig yan, lalo na kung bingi tayo, di ba? Minsan, binibiro na lang tayo ng ibang tao pag may sinasabi sa atin, kasi natin narinig, ano sasabihin sa atin, ang ganda mo sana. O kaya, alam mo, ang gwapo mo sana eh. Okay na sa gwapo. Diba? Kaya na may karugtong kaso bingi. Diba? Well, that is a regret kung ganun tayo. But we keep on asking God, Lord, bigay mo to sa akin. Lord, bigay mo to sa akin. Lord, ito ang gusto ko. Pero we never ask, Lord, ano ang gusto mo para sa akin? Alam nyo kung bakit madalas ipinipilit natin kung anong gusto natin? At madalas yun ang prayer natin kay Lord because we want to be happy. Thinking na if we have it, we're happy. Pero maniwala kayo sa akin, even if mangyari kung ano ang gusto mo, ma-fulfill kung anong sarili mong pangarap, you will find out na if you are already there, still you are not happy. Well, you can try it. You can try it, but that is a guarantee. Marami ng tao na nakarating sa kanilang mga sariling pangarap, nung nandoon na sila, ano ang kanilang feeling? They're still empty. Ayun na lang, sa akin. Isa lang po. Kasi, ang Diyos sana ay ganito. Well, ang Diyos ay ganito. Diba? He wants His dream to be fulfilled in our lives because it includes the real happiness. And the real happiness, that kind of happiness comes from Him. Diba? Nung nag-aaral pa ako sa Bible School, nagsabi ng teacher namin, ano bang pagkakaiba ng worldly happiness daw at saka ng divine happiness? Ang pagkakaiba daw ito, yung worldly happiness comes from the outside. God's happiness comes from the inside. Pero kahit na ganun ang pagkakasabi, sa totoo lang, hindi ko naman masyado naiintindihan yun at that time. What does it mean? But later on, as I continued my personal relationship with God, naintindihan ko na yung human happiness, yung personal happiness na gusto mo, na ipupursu mo yun kasi gusto mo maging happy by being successful in your career, diba? Pero you will find out na hindi ka talaga totoo masaya.
ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan mo lang sa Panginoon. At hindi yun sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano ang gusto mo, kundi sa pamamagitan ng pakikipag-cooperate sa kung ano ang gusto ng Diyos. Nung ma-fulfill yung God-given dream kay Joseph, doon niya rin natikman ang tunay na kaligayahan na hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. Diba? Kaya ipinangalan niya yun sa kanyang anak. Diba yung si Ephraim at saka si Manase. Ano po? Yung, hindi ko maano kung ano ibig sabihin ng, it's either yung Ephraim ba is forgetful or nakalimutan ko na yung mga tinulungan ako ng Diyos nito. Or yung si Manase, yung nakalimutan ko na yung mga bitter experiences ko, something like that. Ano po? So, yun ang kagandahan. Pag galing sa Diyos yung pangarap, ginagarantiyahan ng Panginoon. Whatever happens, mayroon yun God-given guarantee. Okay po? Ngayon, bakit ba kinakailangan natin na i-pursue kung anong gusto ng Diyos para sa atin? Okay. Kanina, sabi ko sa inyo, binigyan tayo ng Diyos ng capacity to make our own choices and even to make our own plan. But yung capacity na yun is not to become independent from Him. One of the great problem of every human being ay maging independent kay Lord. Diba? Ano bang ibig sabihin ng independent ka? Hindi ka na umaasa sa Diyos.